Hello guys, good morning po. Good morning mga kabarangay. Nandito po ako ngayon sa Lumina Subic at kasama ko po yung isang magandang UM ng Zambales area. Ito po si UM Cat. Hello. Ayan. So ngayon guys, pupunta kami sa Pampanga para magpa-renew ng aming PRC license as real estate salesperson. So kung gusto mong malaman magkano yung magagastos namin, ano yung mga requirements, ano yung qualifications, samahan mo ako. Tara! Hello guys, ayan, nandito na kami sa Pampanga at ngayon naman ay pupunta muna kami sa notary firm. Ayan, kailangan namin maghanap ng notaryo sapagkat hindi kami nakapagpa-notary dito sa may area namin. So, ngayon pa lang kami magpapanotaryo and mamaya magpapapicture din muna kasi nga hindi rin kami nakapag-provide ng aming mga pictures para po doon sa mga application forms na babanggitin ko. At ito na nga, nandito na kami ngayon sa may Robinson Star Mills. Pero dahil napaaga kami, hindi po kami pinapasok kaagad ng security guard dahil nga walk-in kami. So, alas 9:30 kami nakarating, alas 10 pa daw po kami pwedeng pumasok dito sa Robinson Star Mill. So, mag-stay po muna kami dito sa John's. Yan, sa Uncle John's para po makakain kami. At ito na nga, nakapasok na kami dito sa may Robinson Star Mills at pupunta na kami mismo dito sa may PRC. So yan, nandito na tayo sa may PRC at ngayon naman pakinggan ninyo kung ano ba yung mga requirements at papaano po yung proseso. Good afternoon mga kabarangay, good afternoon sa mga kapwa ko real estate agent. Nandito na po tayo sa may Robinsons, Pampanga. Ayan, ipaprocess na po natin yung ating mga requirements para maayos na po natin yung ating license or yung renewal po ng ating license as a real estate salesperson. So ano po ba yung guide? Bakit kailangan pa natin magpa-renew? Based po doon sa Professional Regulatory Board Real Estate Service Resolution number 11 series of 2021 or yung guidelines po na nag-implement na kailangan natin mag-renew under Section 31 and 32 or Article 4 of the Republic Act RA 9646 or the Supervision on Accreditation of Real Estate Salesperson. So meron po palang guide na sinusunod ang Real Estate Board para po tayo ay magpa-accredit. So, ito po yung guide na yon. So, ngayon naman, ay ipapakita ko sa inyo yung mga requirements. Ano yung mga dapat nating i-prepare? So, number 1, kailangan nating i-prepare yung ating duly accomplished renewal accreditation form or the RES Annex C. Ito po siya. Ayan. Nakalagay po dyan, kailangan din po yung ating original copy ng certificate or completion ng required continuing professional education. So, kailangan natin ng at least 5 CPD units. So, pwede pong original yung mismo ating ipapasa or notarized na po na certificate or CPD. Number 3, kailangan naka-attach na rin po dito yung ating undertaking and declaration ng licensed real estate broker. So, dapat nakasign po yun ng ating rep or ng real estate broker natin. Number 4, kailangan meron po tayong 1x1 picture, 1.5 picture or passport size na lang na picture ay attach po natin. Dapat nakalagay din po yung ating full name. Ganito po. And last, kailangan po natin ng PRC ID ng ating supervising rep or broker. Dapat naka-attach na rin po doon yung 3 specimen signature niya. So, ganito po. For the process naman po ng application or the renewal of accreditation, kailangan po may submit natin yung ating mga documents, yung complete requirements natin mismo dito sa office nila or dito mismo sa may pinuntahan natin sa may PRC. So dito sa initial registration, dito kami sa may number 6. Ayan. So ngayon kailangan natin magbayad. So ang babayaran po natin is nasa 300 po kasi magre-renew lang po tayo ng ating PRC license or certificates. After na pagbayad tayo, naayos na natin, nakuha natin yung mga official receipt, bibigyan po nila tayo ng claim stub. And then babalik na lang po tayo dito sa my office or sa PRC
kung kailan po natin makukuha ito. Magbibigay po sila ng schedule. So, kung meron pa po kayong mga question, gusto nyo pong malaman kung ano pa po yung mga dapat nating i-prepare. So, magbigay na lang ako ng tips bago po kayo pumunta para hindi po nahahassle yung schedule ninyo. Siguro, dapat i-prepare na po natin yung mga documents natin. Kasi sa amin, kagaya niyan, napunta kami kanina, hindi pa kami ready. Kulang kami ng notary. So, kailangan pa namin umikot somewhere sa Pampanga para na makahanap kami ng notarial firm. So, ito po yung pinuntahan naming firm. So, kailangan din, nakapag-ID ka na rin, nakapag-picture ka na rin pala. So, dito naman kami nagpa-picture. Ayan. So, nag-cost din ito ng time. So, para sa mga kapwa ko ahente na magpaparehistro, I hope na i-ready nyo po muna ito bago po kayo pumunta sa isang accreditation center or sa PRC na nagre-regulate ng ating professions. So with that, maraming salamat. If you have questions, i-comment mo lang down below. Baka sakaling masagot natin yan sa susunod na video natin. Maraming salamat. Bye! Shoutout time naman tayo. Shoutout nga pala dyan sa JBC Victors, JBC Alpha, JBC Dominators, JBC Spheres, and to all JBC agents. So maraming salamat sa panonood ng video natin. Shoutout din sa mga kasama ko sa DepEd, especially to administrative officers of the Division of Olongapo.